Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas at Amerika solid talaga. Puwersa ng Amerika nasa Mindoro na. Hindi lamang isang barko o isang carrier ang ipinadala ng Amerika sa West Philippine Sea, kundi isang buong carrier strike group talaga. Kasama pa nito ang isang B-52 bomber. Nanindigan ang Estados Unidos na nakatayo sila para suportahan ang kanilang kaalyado, ang Pilipinas, laban sa China. The United States stands with our Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful actions. Article 4 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Pumalag na sa China, Philippine Maritime Zone Act malapit nang maging batas. Ito ang rason at isa sa mga dahilan kung bakit inis na inis ngayon ang China sa atin, dahil kailangan nang humingi ng permiso ng China sa Pilipinas bago sila makapagsagawa ng anumang aktibidad sa mga nasasakupan ng ating bansa. Nababahala na sila. Kung inyong titingnan yung Philippine Maritime Zones Law, kasama na yung Benham Rice. Kailangan nila ng permiso kung kailangan nila mag-conduct ng scientific research. Amerika ipinahayag sa mundo na nagpag-usap ito sa Pilipinas patungkol sa insidenteng nangyari sa pinakabagong Rotation at Resupply Mission sa Indonesia. Muling iginit ng Estados Unidos sa international media na nakatayo ang Amerika bilang kaalyado ng Pilipinas sa maagresibong hakbang ng China. Sinabi ng tagapagsalita ng US State Department na sakop ng 1951 US and Philippines Mutual Defense Treaty ang armed attacks sa Armed Forces of the Philippines, mga pampublikong barko, eroplano, kabilang din ang Philippine Coast Guard saan man sa South China Sea o West Philippine Sea. So we are in discussions with the Philippines about this matter. The latest actions, which are just the most recent in a series of provocative actions by the PRC, demonstrate once again a reckless disregard by the PRC for the safety of Filipinos and also for international law by impeding the safe operation of Philippine vessels carrying provisions to Filipino service members stationed at Second Thomas Shoal. The PRC interfered in lawful Philippine maritime operations and in Philippine vessels' exercise of high seas freedom of navigation. And I will just say that the United States stands with our Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful actions. And with respect to your question, Article 4 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Bilang patunay sa mga salitang binitawan ng Amerika, ang USS Theodore Roosevelt Nuclear Aircraft Carrier, CVN-71, sakay ang mga fighter jets nito at iba pang mga barkong pandigma ng Amerika ay nasa West Philippine Sea na. Hindi lang yan mga kabayan, pati ang US B-52 bomber lumipad din upang ipakita ang lakas at puwersa ng Amerika sa mundo, lalo na sa China, na hindi sila ang nagmamay-ari ng South China Sea maging ng West Philippine Sea. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, pabor ba kayo sa presensya ng Amerika sa West Philippine Sea? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Naispata ng mga observer na ang Carrier Strike Group 9 ay kasalukuyang nasa West Philippine Sea malapit sa Mindoro. Posibleng maglalayag ang mga barkong pandigma ng Amerika sa spot list bilang pagpapakita ng suporta nito sa Pilipinas at isulong ang bukas at malayang Indo-Pacific. Kita rin sa flight data na ang mga sasakyang panghimpapawid na kabilang sa Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ay lumipad mula sa Clark Angeles, Pampanga. Gaano ba kalakas ang puwersang dala ng Carrier Strike Group 9? Ang Carrier Strike Group 9 ay pinangunahan ng USS Theodore Roosevelt Nuclear Aircraft Carrier, CVN-71. Sakay nito ang mga aeroplanong mandirigma tulad ng FA-18 Super Hornet bilang mga strike fighters, EA-18G Growler bilang mga electronic warfare, E-2D bilang airborne command and control, C-2I Logistics Squadron, MH-60R bilang helicopter maritime strike at MH-60 bilang helicopter sea combat. Nakasuporta naman sa Carrier Strike Group ang USS Lake Erie, CG-70, isang Ticonderoga-class guided missile cruiser kung saan dala nito ang napakaraming mga armas, missiles at iba pang pangdepensa. Dagdag pa dito ang 3 destroyer. Sila ang tinatawag na Arleigh Burke-class destroyer na puno rin ng mga armas, missile at iba pang pangdepensa upang ipakita ang lakas at kapangyarihan na meron ang Amerika. Kasama ng grupo ang isang B-52 bomber kung saan kaya nitong maglunsad ng pinakabagong hypersonic missile sa inventaryo ng Amerika. Akala nyo wala na, meron pa. Isa sa mga barkong pandigma ng Amerika, ang USS Hopper, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer, ay nasa Subic Bay na. Ipinapakita nito ang kanilang pagdating sa bansa sa kanilang social media account. Ang pagdating ng puwersa ng Amerika sa bansa at sa mga nasasakupan ng Pilipinas na pilit inaagaw ng China ay nagpapalakas sa moral at alyansa ng Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces. Sa ibang balita naman mga kabayan, kahapon na pabalita na 3 sa mga sibilyang marino ang nasawi matapos maglunsad ng anti-ship ballistic missile ang mga Houthi sa Gulf of Aden. Dalawang mga kabayan nating Pilipino at isang Vietnamese naman ang nasawi dahil sa marahas at irresponsabling gawain ng mga Houthi sa Yemen dahil sa malubhang napinsala ang kanilang barkong sinasakyan. Inabandona ng mga crew ang kanilang barko. Sakay ng barkong True Confidence ang nasa 15 mga Pilipino. 13 sa mga kababayan nating mga Pilipino ang nailigtas sa pamamagitan ng helicopter at rigid hull inflatable boat ng Indian Navy. Sa Indian Navy, maraming salamat. Aktual na video ng pag-rescue, panoorin.
Pilipinas pumalag na sa China. Philippine Maritime Zone Act, isa sa mga rason kung bakit galit na galit ngayon ang China sa Pilipinas. Ayon kay Senator Francis Tol Tolentino, nababahala ang China sa Philippine Maritime Zone Law na malapit ng maging batas ng Pilipinas. The recent developments. The Maritime Zones Act, approved by the Senate of the Philippines, has attempted to enforce the illegal arbitral award on the South China Sea by domestic legislation and include China's Huangyandao, most islands and reefs inside China's Nansha, Qingdao, etc. etc. So, nabahala na po sila dun sa Maritime Zones Law natin. Nagre-react na sila. Hindi ko po alam. Yun, siguro, your guess is as good as mine. Hindi, parang lumalabas, natatakot silang ipatupad natin yung Philippine Maritime Zones Law. Pag tayo ay tumugon doon sa kanilang hiling na wag nyo nang ituluyan, hindi para tayong nagpavito. Di ba, ang pwede lang naman magbito ng batas natin ay ang Malacanang. O hindi naman siguro Beijing ang magbibito. Hindi pa nga naipapas, may impact na sa kanila eh. Nababahala na sila. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng deadmahin ha. Hindi nila pwedeng deadmahin. Na-approve pa lang natin ng third reading, may reaction na sila. Ito nga oh. Correct. Pwede nilang gawin yon. Pwede nilang baliwalain yon. Pero ibig sabihin, medyo sa batas pandaigdig, international law, nababahala sila. Alam nyo yung babatikos nila sa Philippine Maritime Zones Law ay pagpapakita na kinikilala nila. Pwede nilang hindi ito pansinin eh. Pero ito, kino-quote nila, binabaliwala nila, ayaw nilang tanggapin. Ibig sabihin, kinikilala nila by their own standards. Though they are trying to put a semblance of insignificance, but the way they are acting is that they are worried as to the future ramifications and consequences, which the international community will collectively bear brunt on them. Correct. At bago po, siguro po ito tandaan nyo, bago po natin nilabas kung inyong titingnan yung Philippine Maritime Zones Law, kasama na yung Benham Rice. Dati hindi po napapansin yung Benham Rice. Di ba? Pinalitan natin ang pangalan, yung talampas ng Pilipinas. Ngayon, doon muna sila unang nagpunta. Last week, Benham Rice, di ba? Yung dalawang barko, yung research. Kasi nakalagay doon sa Maritime Zones Law natin, yung jurisdiction natin sa Benham Rice, at kailangan nila ng permiso kung kailangan nila mag-conduct ng scientific research doon sa ating exclusive economic zone, doon sa eastern seaboard ng Pilipinas.